Magandang oras mga kakwento. Ang tagal bago tayo nagkaroon ulit ng upload dito sa ating Kayan BK channel. Anyway, siksik, liglig ng kilig ang kwentong hatid ng Kayan BK, kwento ng buhay ko. Dear Kakwento, tatlo kaming magkakapatid pero ang dalawang nakababata kong mga utol ay mga ampon lang. Ayon kay mama, ikinasal siya sa edad na 22. Ngunit nabuntis siya sa edad na 40 at naging ina sa wakas sa edad na 41. Ako daw ang kanyang isinilang sa edad na 41 at hindi na ako nasundan. Ako ay itinuring na napakalaking blessing sa kanila ni Papa, ngunit nung ako'y malaki na, naghangad pa silang magkaroon ng baby sa bahay kaya't nag-ampon pa. Sila sina Chester at Lian, ang kanilang mga ampon na itinuring ko namang mga nakababatang kapatid ko. 5 magkakapatid sina mama. Si mama ang nasa gitna o pangatlo, 3 silang babae, 2 lalaki. Sina mama at panganay na kapatid niyang si Tita Luz ang nagkaroon ng anak. Tig-isa lang sila. Yung 3, never nagkaroon ng biological children dahil nga nasa genes nila ang infertility o kabaugan. Si Ate Mary Ann na nag-iisang anak ni Tita Luz, hindi nagkaanak. Ginawa ng lahat, walang nangyari. Bigong-bigo si Tita Luz na magkaroon ng biological na apo. At ako kakwento, 15 anyos pa lang ako ay nakikipagtalik na ako sa aking boyfriend. First boyfriend. 5 months ang naging relasyon namin, ay lagi naming nagagawa ang bawal pero hindi niya ako nabuntis. Mas masakit sa akin ang katotohanan ng hindi ako nabuntis kesa sa paghihiwalay namin ng unang boyfriend ko na akala ko siya na rin ang last. Sobra naming mahal ang isa't isa noon pero tito niyang pulis lang pala ang sisira sa aming pag-iibigan. Siya si Miko. Naging kapitbahay namin siya sa isang compound sa Barangay San Bartolome, Santo Tomas, Batangas noong maghiwalay sina mama at papa. Binenta ang bahay namin sa Calamba. Naghati sila sa napagbentahan, saka sila nagkanya-kanya. Yung lalaking ampon nila, si Chester, sumama kay Papa. Ako at ang isa pang ampon na si Lian ang sumama naman kay Mama. 14 pa lang ako noon kakwento. Second year high school pero mas ginusto ko ring maghiwalay sila dahil naawa na ako kay Mama. Lagi na lang kasi siyang nang-aaway dahil sa babae ni Papa. Si Tita Lenny ay kaibigan ni Mama sa Santo Tomas, Batangas. Mayroong patahian si Tita Lenny at doon nanahi si Mama. Kaya din kami nalipat sa isang paupahang bahay sa Santo Tomas, Batangas. Sina Miko at mama niya ay nangungupahan lang din noon. Wala ding tatay si Miko, bata pa raw siya noong madali ang kanyang tatay na dating sundalo sa isang giyera sa Mindanao. Noong dumating kami sa compound ng paupahang bahay ay malapit nang mag-flight si Tita Chelly na mama ni Miko papuntang Hong Kong upang magtrabaho bilang domestic helper upang mapag-aral nito si Miko sa college. Pangarap ni Miko ang maging abogado. Matalino kasi si Miko kakwento. Nasa top lagi siya ng klase. Matanda siya ng 2 taon sa akin at noong sumunod na taon, noong 3rd year na ako, edad 15 at first year college na siya, ay noon na siya nanligaw sa akin at dahil dati ko na siyang gusto at dati na kaming close ay sinagot ko naman kaagad. Nasa iisang compound kami. Ang compound na yon ay pagmamay-ari niya
Lola Ineng at Lolo Berto. Mayroon silang 5 anak ngunit mga nagsipag-abroad. Ang bahay sa harapan ay napakalaki. Doon nakatira ang mag-asawang matanda at 3 apo nila. Sa likod ng malaking bahay ay may 4 na maliliit na bahay, dating mga bahay ng mga anak ni Lola Ineng. Halos dikit-dikit lang ang mga 4 na bahay na yon. Mayroon lamang bakanting space sa gitna na siyang parang playground ng mga batang anak na mga umuupa. Yes, ang 4 na bahay na yon ang siyang inupahan namin. O isa doon ang inupahan namin. Masikip kasi ang lugar pero maayos sa mga bahay na yon. Mula sa gate sa gilid ng malaking bahay, yun ang gate ng compound ng paupahan. Nakahiwalay kasi ang malaking bahay. Napalibutan ito ng mataas na bakod pero sa likod na bakod ay mayroong maliit na gate na siyang dadaanan ng may-ari kapag siya ay pupunta sa compound, maniningil o maninita ng maingay. Pero sa malaking gate, pagpasok mo ay bubungad sa iyo ang open area, nasa gitna. Tinutumbok nito ang malaking puno ng mangga sa tabi ng mataas na bakod. Gawing kanan ng open area, unang bahay sa amin. Katapat nito sa kaliwang side ang inuupahan ni na Ate Joyce at Kuya Carlo na parehong nurse sa ospital. May anak silang 5 years old noon, si JC, na iniiwan nila sa daycare kapag papasok sila sa ospital. May yaya si JC pero hindi ito stay in. Sa tabi naming bahay ay sina Ma'am Gigi at Ma'am Luisa naman ang nakatira. Si Ma'am Gigi ay empleyado sa City Hall. Si Ma'am Luisa naman ay high school teacher sa school kung saan nakapumasok. Dulo sa kaliwang side naman ang tinirhan ni na Tita Chelly at Miko. Pinakamaliit na bahay yon dahil iisa lang ang kwarto nito. So paano naman kami hindi magiging close ni Miko araw-araw kaming nagkikita sa masikip na compound. 4 lang kaming mga bata doon o hindi pa mga adult. Ako, siya si Miko, si JC at ang adopted sister kong si Lian na noon ay grade 6 naman. At kapag araw na may pasok, lahat ng matatanda ay nasa mga trabaho nila. Si Lian madalas kapag uwian ng tanghali kay mama nagpupunta. Doon na siya kumakain. Ako ay uuwi pa dahil alam kong uuwi din si Miko. Kaya ang nangyayari kapag ganon, solo namin ni Miko ang buong compound. Wala silang lahat, kaya nga natukso kaming gawin ang bawal sa napakabatang edad. At nung malaman ni Mama ang tungkol sa amin ni Miko, pinagsabihan lang ako pero hindi sobrang galit. Noong si Tita Chelly ang nakaalam, Mama ni Miko, sobra siyang nagalit. To the extent na tinawagan niya ang kuya niyang pulis na taga Balanga City, Bataan upang sunduin si Miko. Na siya siyempreng dahilan kung bakit kami ni Miko ay nagkahiwalay. May ka-close akong teacher noong high school ako sa Santo Tomas. Matandang dalaga siya at siya ang nag-alala para sa akin nung masabi ko sa kanya na maraming beses nang may nangyari sa amin ni Miko. Paano daw kapag nabuntis ako? Kung hindi tanggap ng mama mo ang magiging baby mo, Sherlyn, ipaampun mo na lang sa akin ha.
Sabi pa niya, sige ma'am. Sagot ko naman noon kasi that time ay hindi pa ako masyadong aware and conscious na may lahi kaming baog. Bigla na lang nag-sink in sa akin na baka baog din ako noong isang gabing nagsa-shower ako at ini-sponge ko ang tiyan ko. Pinipisil-pisil ko pa gamit ang kamay ko at nagtaka kung bakit sa unli beses na pagtatalik nga namin ni Miko ay hindi man ako nabuntis. Bigla ay nasaktan ako sa idea na hindi rin ako magkakaanak kagaya ni na Tito Oscar, Tito Ralph at Tita Lynette at si Ate Mary Ann. At natakot ako na baka kapag nagkaasawa ako ay magagaya ako kay Mama na iniwan at naghanap ng maaanakang iba. Pagkatapos magbihis ay pumasok ako sa kwarto ni Mama. Nagdadasal na siya noon ng kanyang evening prayer. Umupo ako sa tabi niya habang nagpipray siya at pagkatapos niyang magdasal ay humalik pa siya sa pisngi ko. Ma, baog din yata ako. Tinitigan niya ako. Wala siyang imik. Pagkatapos ay humiga na siya pero hinila niya ako sa tabi niya at ang tanong, bakit? Ilang beses niyo bang ginawa ni Miko yun? Hindi ba siya nagko-condom? Maraming beses, ma. At hindi naman siya nagko-condom. Pero hinuhugot niya kapag lalabasan siya. Hindi eh. Narinig ko ang malalim na buntong hininga ni Mama pero pagkatapos nun ay naramdaman ko ang paghawak niya sa kamay ko. Baka ayaw lang ni Lord na mabuntis ka kasi bata ka pa. Huwag kang malungkot, anak. And please, huwag ka munang papasok ulit sa relasyon. Bata ka pa, anak. Mag-aral ka muna. Isipin mo ako, ang kapatid mo. Baka lang sa pamamagitan mo, may ahon kami sa kahirapan. Pinakinggan ko naman si Mama sa kanyang pakiusap, kakwento. Hanggang nagtapos ako ng high school ay nagawa kong umiwas sa tawag ng pag-ibig kahit napakaraming nangungulit. Maraming nagsabi noong 4th year ako na nag-bloom daw ako, gumanda ang mukha pati katawan, bagay na sa totoo lang ay hindi ko naman napansin at wala naman kasi akong ginawa para gumanda. Nag-aral lang ako. Although kahit ibinuhos ko ang panahon ko sa pag-aaral ay hindi naman ako nagka-honor dahil alam ko naman ang limitasyon ng kautakan ko. College ay naka-4 ako ng boyfriend. Pang-4, si Miko. Oo, kakwento, muli kaming nagkita ni Miko at nagkabalikan pa nga dahilan upang ma-break ko pa ang boyfriend kong si Aris noon. 4th year college na ako that time at si Aris ay sinagot ko December ng nagdaang taon kaya hindi pa kami inabot ng 1 taon ni Aris ay nagkahiwalay na kami dahil nga sa pagtanggap ko ulit kay Miko. But I must say na sa 8 buwan na relasyon namin ni Aris, nangangapa ako.
Naghahanap ng dahilan para masabi kong siya na talaga ang lalaki para sa akin. Gwapo si Aris. Masasabi kong siya ang pinakagwapo sa lahat ng naging boyfriends ko. And yes, may mga nangyari din sa amin and there were times na hindi siya nag-condom pero nag-withdrawal kasi ayaw din niyang mabuntis ako. Kahit si Joffrey na first boyfriend ko sa college, may nangyari din sa amin 2 beses. Bago ko siya brinake dahil sa bakla. Scholar pala siya ng isang gay lover niya at binantaan siya nito na hindi na siya pag-aaralin dahil may girlfriend siyang babae, ako. Brinake ko, hindi lang siyempre dahil ayaw kong mahinto siya sa pag-aaral kundi dahil nandiri ako na may karelasyon siyang bakla. Bakla ang kaagaw ko. Sumunod kong boyfriend nung college ako after Joffrey ay si Bote na nakasex ko kaagad 3 araw lang mula nung una naming pagkikita. Unang kita ko pa lang kasi kay Bote ay nagustuhan ko kaagad siya in a funny way. Para siyang bata at mukha talagang bata, masyado siyang baby face. Ang kinis ng balat niya at wala siyang balbas o bigote although kumpara sa amin ay bata talaga siya kasi 16 lang siya nung karamihan sa amin ay 19 na. Accelerated kasi siya at alam niyo na pag ganon, matalino. Yun nga lang ay kilos bata talaga, parang grade 6. Napaka-carefree niya. Kung saan maingay, doon siya nakatingin. Parang laging curious sa issues ng iba at wala siyang pakialam sa itsura niya. Ang tawag nga sa kanya ng karamihan sa classroom ay utoy kasi para siyang bata. Pero mas maraming tumatawag sa kanya ng Bote kasi yun ang apelido niya. Pangalawang araw ng klase namin sa isa sa dadalawang subjects na magkaklase kami ni Bote kasi industrial engineering ang course niya. Ako naman ay public financial management. Noong araw na yun ay tinawag ko siya. Uy! Ganun lang ang tawag ko sa kanya. Napalingon siya sa akin. Ngumiti ako, ngumiti din siya at sumagot ng bakit. Nasa 4th row ako ng mga upuan. Nasa 1st row siya sa kabilang hanay ng mga upuan. May girlfriend ka? Tanong ko. Nagtinginan ng mga kaklase namin. Umiling-iling siya. Mabilis na iling-iling, tsaka tumawa. Natawa din ako kasi para nga siyang bata. Pangatlong araw, unang subject na magkaklase kami, nakaupo na kami ng mga friends ko nung makita kong pumasok si Bote at sa akin kaagad siya nakatingin. Ngumiti din kaagad at parang nahihiya. Naisipan ko siyang pagtripan. Tumayo ako at lumipas sa upuan sa likod ng upuang inupuan niya. Dahan-dahan kong ginawa yon para hindi niya ako mamalayan. May hinahanap siya noon sa loob ng bag niya at ako naman dahan-dahan kong hinalikan ng batok niya. In fairness, mabango siya. Pagkadikit ng labi ko sa batok niya ay napaigtad siya at sabay lingon sa akin at yung ngiti niya nakakahawa. Pinagtitripan mo ako no, sabi niya. Tanga, crush kita. Talaga? Oo, di ba wala kang girlfriend? Tayo na lang. Sige. Minsan sa aking buhay, mundo'y di naging patas. Sila'y kumpleto likas, ako'y kulang tila minalas. Pananalig sa mabuti, pagtuwid sa aking mali. Yan ang
Liglig kabiyayaan ng sa'kin ibinigay. Diyos nga'y napakabuti, Ikaw ang sa'kin inalay. Ganun lang, naging kami na ni Bote. At noong sumunod na araw, habang naghihintay ang lahat sa professor naming laging late, tinext niya ako. Ang sabi niya, "Uy, absent na lang tayo para sa amin." Sumama ako kakwento. Trip lang at kapag ganong oras pala ay walang tao sa boarding house nila na nasa tapat lang halos ng PUP Batangas. Tito niya ang may-ari ng boarding house na yon. At sa loob ng boarding house ay nagkahalikan na kami ni Bote. Sa totoo lang, ang sarap niyang halikan. Ang bango ng bibig niya at medyo makapal at malambot ang mga labi niyang pang-ibaba. Kinakagat-kagat ko pa nga ang pisngi niyang makinis at medyo matambok kasi. Busy na rin ang mga kamay namin sa pag-apuha, pagmasahe ng kung saasang parte ng mga katawan namin. At masasabi kong kahit para siyang bata ay hindi pang bata ang sukat ng kanyang kargada. Alam kong nung sandaling yon ay doon na kami papunta. Kaya lang, biglang dumating ang tito niya. At nung araw na yon ay nawala si Bote sa buhay ko dahil sa dalawang dahilan. Una, nireport siya ng tito niya sa tita niya sa abroad na nagpapaaral sa kanya. Pangalawa, namatay ang lolo niyang siyang nakiusap sa tita niya na pag-aralin siya noon. Pero kinagabihan ko pa nalaman ang dalawang dahilan na yon. Nag-text siya sa akin, "Oy, di na ako mag-aaral. Pinapauwi na ako sa Nueva Ecija." "Bakit?" "Siniraan ako ni tito ko eh. Tapos may sakit si lolo na tagapagtanggol ko. Nasa ospital siya ngayon." "Paano yun, baby? Hindi na tayo magkikita?" Sabi ko, ako ang unang tumawag ng baby sa kanya at siya pa lang ang lalaking ginusto ko talagang tawagin ng baby. "Di ko alam, bahala na." Baby, malungkot ka ba kasi magkakalayo na tayo?" "Medyo." "Bakit medyo lang?" "Gusto ko kasi magtapos ng pag-aaral. Pero dahil sa nangyari kanina, pinatigil na ako." "Ala baby, kasalanan ko ba? Sumama ka kasi. Sana hindi ka sumama." "Sumama ako kasi love nga kita. Gusto ko itong makasama." Pag-uwi ko sa amin, kukunin na nila tong cellphone ko. Grounded na ako. Hindi rin kita matitext. Baby, i-memorize mo tong number ko para kapag may friend ka na may cellphone, text mo ako para patuloy pa rin yung communication natin." "Sige." "Baby, bakit? Tawagin mo nga din akong baby." "Sige baby, I love you." Sobrang kilig ko sa text niyang iyon kasi hindi lang niya ako tinawag na baby kundi may I love you pa. Kaso siguro hindi talaga kami meant to be ni Bote kasi nung sumunod na buwan sa palengke, isang babae ang humabol sa akin. Butas daw ang bag ko. Nahulog na nga ang pabango at face powder ko. Nung tingnan ko, butas nga at wala na ang wallet at cellphone ko. So, minemorize man ni Bote ang number ko, hindi ko na rin nabasa kung nag-text man siya kasi nasa mabuting kamay na ng kawatan
ang cellphone ko. Second semester ng third year ay nakilala ko naman si Aris. Kaklase ko lang siya sa isang subject. Si Aris ay kabaliktaran ni Bote, ang nasiseryoso type si Aris. Napaka-firm ng katawan niya at yung mga kilos niya, napaka-masculine at guwapo talaga siya. So far, siya yung may pinakagwapong mukha sa lahat ng lalaking pinatulan ko at pinakamaganda rin ang pangangatawan. Natagalan ang pagsagot ko kay Aris kasi kinilala ko siyang mabuti at nahirapan akong gawin yun kasi hindi siya masalita. Madalas, gumagawa ako ng issue para ma-turn off siya at sitahin niya ako, mag-argumento kami, magtalakan pero hindi niya yun ginagawa. Para bang malaking kasalanan sa kanya ang manita o magtanong ng kung ano-ano. At dahil sa wala akong sawa sa pag-iisip ng pagtatalunan sana namin ay naamin ko tuloy sa kanya na may lahi kaming baog. Ang sabi niya, try nga natin. Pag di ka nabuntis, baka totoo nga na namana mo yung pagiging baog. Pero pag nabuntis kita, mapapaaga ang pag-aasawahan natin. Talaga, pag nabuntis mo ako, pakakasalan mo ako? Oo naman. Sure ka? Only child ako, Charlene. Gustong gusto na nilang magka-baby sa bahay. Sa unang pagtatalik namin ni Aris ay hinanap ko sa kanya ang sarap ng halik na naranasan ko kay Bote pero nabigo ako. Maninipis kasi ang mga labi ni Aris. Nakakabitin, pati dila niya manipis na matulis and I didn't like it. Liban pa doon ay naboring talaga ako sa pagiging silent type niya. Pero ang pinakagusto ko kay Aris ay yung kapag nasa park kami, nakaupo sa damuhan, nakasandal ako sa katawan niya, para akong nakasandal sa pader na hindi gumagalaw. Hindi siya malikot at once na niyakap niya ako ng kanyang braso, it will stay that way for so long na parang hindi siya nangangawit. Ang laki din ng braso, kamao at mga daliri niya. Ang lalaki pero si Junjun naman niya ay sakto lang. Siguro kung hindi mo siya kilala, hindi mo pa siya nakakalaro sa kama, baka pag nasaan mo rin siya dahil sa braso, abs at mga daliri pa lang niya. Pero kapag siya na ang kasama mo sa kama, matatapos yun na parang hindi ka satisfied. Hindi ko maiwasang isipin noon na hindi niya ako gaanong gusto kaya hindi niya ginagalingan kapag nagtatalik kami. Sinasadya niyang huwag pansinin ang mga naipipintas ko sa kanya, lalo na ang pagiging super silent niya. I like him naman pero kulang talaga. Kaya nung magkita ulit kami ni Miko sa hindi inaasahang pagkakataon, at siya ay nagpakita ng interes na ituloy namin ang naudlot na dati, hindi ako nagdalawang isip na iwanan si Aris at okay lang yon sa kanya. Ni hindi ko siya nakitang nagulat nung i-break ko siya. Ang tibay talaga niya. Pero kalaunan ay nalaman ko sa isang kaklase namin na kaya daw hindi ako pinanghinayangan ni Aris ay dahil sa posibilidad na baka baog daw ako at hindi daw siya pwedeng mag-asawa ng baog dahil gustong-gusto ng magulang niya ng apo. Tuloy ako ang nang-iwan pero ako pa ang nasaktan. Nasaktan hindi dahil sa hindi na siya akin kundi dahil sa sinabi niya tungkol sa akin. Sinadya ni Miko ang pumasok sa compound that day na kumuha pala siya ng birth certificate niya sa munisipyo ng Santo Tomas, Batangas.
Graduate na siya noon at nakapagtrabaho na nga sa Balanga City sa Bataan, pero that time ay nag-a-apply siya ng trabaho sa Maynila. Ako naman noon ay graduating pa lang. Sa Bataan na sila nakatira pero sa Alabang siya nag-a-apply. May backer daw siya. Ang sabi niya kahit tuwing weekend, dadalaw siya sa amin sa Santo Tomas. So naging kami nga ulit, and that time, no comment na si Mama kasi graduating na nga ako at nagtatrabaho na si Miko. Kapag dumarating si Miko sa bahay, may mga dala siyang pasalubong. Most of the time, may mga grocery items para sa amin, kaya gustong-gusto na siya ni Mama. Hinahayaan niya na kami. Kapag gabi ng Sabado, si Lian sa kwarto ni Mama tutulog dahil si Miko ang katabi ko sa kwarto. At alam niyo na, wanto sawa ang lampungan, walang kondom-kondom. Okay naman, pero alam niyo, subconsciously, noong una ay hinanap ko rin kay Miko yung sarap ng halik ni Bote. Kulang 1 taon din kaming ganon hanggang sa bigla na lang tumawag si Miko, umiiyak habang humihingi ng tawad. Natural, labis kong ipinagtaka kasi wala naman akong maisip na kasalanan niya sa akin. Yun pala, bago pa kami nagkita ulit nung kumuha siya ng birth certificate sa munisipyo ay dati na siyang may nabuntis sa Balanga, Bataan na tinakasan lang niya. Kaya lang natuntun siya at ginipit na. Kakasuhan daw siya ng pamilya ng babae kung hindi niya ito paninindigan. At kaya siya umiiyak nung gabing yon ay nakapagdesisyon na siya na pakasalan na lang yung babae kaysa naman makulong pa siya. Nasaktan ako, sobra, pero ang sabi ko sa kanya, tarantado ka pala eh. Miko, gago ka. Sana hindi ka na lang bumalik. Sorry, Sherry. Pero kung gusto mo, takasan ko pa rin siya. Magsama tayo, magtago tayo sa malayo para mapatunayan ko sa iyo na ikaw ang gusto kong makasama. Gago, ano akala mo sa akin, tanga? Bakit ako sasama sa lalaking may pananagutan na? Baka mamaya madamay pa ako sa masamang karma mo. Pakasalan mo na lang siya, gago ka. Yun ang tama. Ang lakas ng loob kong sabihin kay Miko na baka makarma siya, pero napagtanto ko na parang ako ang nakarma. Nakakahiya sa ina kong matino dahil ang anak niya, nag-iisang tunay na anak niyang babae ay naging napakalandi. Oo, kakwento, naisip kong nakarma ako. Alam kong kanina pa, marami nang nagsasabing ang landi naman nito. Pero alam niyo ba kung bakit ako ganon? Kasi pagkatapos ni Aris, natanggap ko na yung kapalaran ko na baog ako. Hindi ako magbubuntis. At bakit pa ako magtitimpi sa paglalandi ko kung hindi naman lolobo ang tiyan ko? Alam mo yun, sa wild na isipan ko, naisip ko pang kahit kanino ako kumuyang-yang, hindi naman malalagyan ng bata ang aking tiyan. Masama ba kung mag-enjoy na lang ako sa mga lalaki? Bawi na lang sa sarap ng sex kasi hindi naman makukontento ang buhay ko bilang babae dahil hindi ako magkakaanak.
Para akong bakla na kahit anong oras pwedeng makipagtalik sa lalaki pero hindi mabubuntis. Kaya lang kapag nakikita ko si mama, naiisip ko kung anong klaseng babae siya. Napakabuti, marespeto sa sarili at sa kapwa. Nahihiya ako dahil bakit ang anak niya ganito? Agad kong binago ang sarili ko. Naisip ko, mas mabuti ng tumandang baog pero nirerespeto kaysa naman tumandang ang tingin sa'yo ay pokpok dahil pumatol sa kung sino-sino. Hindi ko rin inalis, although kinailangan kong ipagdasal na sana may makilala din akong lalaki na ako lang ang gusto at baliwala sa kanya ang magkaroon ng anak. Yun na lang ang ipinagdasal ko kakwento. Oo, naging madasalin ako, naging relihiyoso kasi mas mabuti na yon kaysa naman sa imahe ng isang haliparot. Graduate na rin ako at nagtatrabaho sa isang pribadong opisina nung ma-diagnose ang sakit ni mama sa kidney. Kinailangan niyang regular na dialysis at syempre natigil na rin siya sa pagtatrabaho. Ako lang naman ang pwede niyang asahan kaya naisipan kong mag-abroad. That time ay dalaga na rin si Lian at mas uliran siyang anak kesa sa akin dahil masinop siyang babae, masipag sa mga gawaing bahay at mahal na mahal nito si mama. Kaya hindi ako nagdalawang isip na iwan si mama kay Lian. Sa dami ng in-applyan ko online sa workabroad.ph ay may isang agency na tumawag sa akin para sa interview. Alam kong tinulungan ako ng Diyos para ako ang mapili dahil malaking kumpanya ang tumanggap sa akin bilang pinakamababang clerical position siguro, pero bata pa naman ako noon. 26 pa lang ako that time kaya sobrang tuwa ko na natanggap ako dito sa Mubadala Investment bilang data encoder. Financial management ang tinapos ko kakwento pero proficient naman ako sa computer kaya pasok talaga ako sa banga. And yes, nandito ako sa office habang nagsusulat nitong kwento ko kasi most of the time ay nakatenga ako dito at kapag may binigay man sa aking trabaho ay pwede ko pang i-delay kung gusto ko. Nagsimba kami ni Mama kasama si Lian nung umagang yon bago ako nagtungo ng Maynila dahil flight ko na kinagabihan. Ipinagdasal ko na hindi lang ang magiging trabaho ko kundi sana sa Abu Dhabi ay makatagpo ako ng lalaking magiging asawa ko dahil kakwento, gusto kong mag-asawa. Ayaw kong tumandang nag-iisa. Sabi ko pa nga, kahit Indiano na o Pakistani, basta maayos, mabait, malinis, magalang, makikipag-asawa ako. Ako lang mag-isa ang pinag-flight ng agency nung gabing yon. Hinatid ako ni Ma'am Menche na empleyado sa agency. Diniscuss niya sa akin na connecting flight ang ticket ko at 2 airport ang tatambayan ko, Thailand at Oman, bago makarating sa Abu Dhabi. So 6:15 ng gabi lumipat ang eroplano papuntang Thailand. Lumanding ang eroplano sa Suvarnabhumi Airport sa Thailand bago mag-alas 10 ng gabi. 5 oras kaming maghihintay doon para sa aming eroplanong sasakyan naman papuntang Oman. Ganon talaga kapag budget meal ang ticket. So mag-isa ako. Maraming Pilipino ang kasabay ko sa eroplanong yon pero wala naman akong kakilala sa kanila. Ang katabi kong babae ay may edad na at pulang-pula ang suot na jacket at pantalon.
At hindi naman niya ako kinakausap kaya hindi ko rin kinausap. Pero tinandaan ko siya. Kahit nung bumaba kami, bumuntot ako sa kanya kasi alam kong pareho kami ng bansang destinasyon at siya mukhang laon na sa pag-abroad while ako ay first timer pa lang. Kaya sinundan ko siya para hindi ako maligaw. Naghanap kami ng mapagtatambayan ng 5 oras. Nakabuntot lang ako sa babaeng yon. Napakaluwang ng airport, napakaganda pero saglitan lang ako lagi sa palingalinga. Paggala ng paningin ko sa paligid ko dahil baka mawala sa paningin ko ang nakapulang babae. Kaya lang biglang may tumapik sa balikat ko kasabay ng pagbigkas ng pangalan ko. Sherlyn. Paglingan ko ay isang lalaking gwapo ang nakita ko. Hindi ko kaagad siya nakilala pero yung mga mata niya, yung mga labi niya, parang pamilyar sa akin. Sino ka na nga? Tanong ko pa, ngumiti siya. Nakalimutan mo na pala ako. Ako si baby mo, si Bote. Minsan sa aking buhay, mundo'y di naging patas. Sila'y kumpleto likas, ako'y kulang tila minalas. Pananalig sa mabuti, pagtuwid sa aking mali. Yan ang ginawa ko, at tingnan mo ang sukli. Siksik, liglig kabiyayaan, ang sa'kin ibinigay. Diyos na'y napakabuti, ikaw ang sa'kin inalay. Oh yes, kakwento, si Bote. At totoong nahirapan akong ma-recognize siya kasi tumangkad siya, gumanda ang pangangatawan pero baby face pa rin at ang kinis pa rin ng mukha. Kanina po kita tinitingnan sa aeroplano. Nasa bandang likod ako. Sherlyn, kumusta ka na? Akala ko hindi na tayo magkikita. Speechless ako nun, kakwento. Parang gusto kong umiyak. Gusto ko siyang yakapin kaso iba na siya. Hindi na siya kagaya noon na parang bata na pwedeng laruin. Malaki na siya, binatang-binata na at mukhang disente. JL, hindi ako makapaniwala. Nasabi ko. Nasambit ko tuloy ang tunay na pangalan niya dahil parang alangan na talagang tawagin ko siyang Bote. Siguro, tadhana na magkita ulit tayo, Sherlyn. Sabi pa niya, naramdaman ko ang pagtulo ng luha sa mata ko at hindi ko yun sinadya at hindi ko rin maintindihan. Siguro, luha ng kaligayahan. Bote, pwede pa yakap. Namiss kita. Niyakap niya ako, kakwento, pero noon ay nawala na sa paningin ko ang babae in red na binubuntutan ko at okay lang kasi kasama ko naman na si JL na papunta rin naman ng Abu Dhabi bilang industrial engineer. Siya na ang kasama kong tumambay sa mga waiting areas. Magkatabi kami, magkayakap at bigla na lang naming naalala yung huling sandaling magkasama kami sa boarding house ng tito niya sa Santo Tomas, Batangas. Sayang no. Kung hindi dumating si Tito noon, baka may nangyari sa atin noon. Napatitig ako sa mga mata niya. Inilapit ulit niya ang mga labi niya sa mga labi ko at kami ay muling nagsiilan ng halik. At sa totoo lang yung halik ni Bote, yun ang halik na hindi ko pwedeng pagsawaan kahit kailan. Hanggang sa ako pang nagsuggest na maghanap kami ng lugar sa airport. Agad siyang tumayo, hinila ako. Magkahawak kamay kami. Yung isang kamay namin hila-hila mga maleta namin.
Hanggang sa napadpad kami sa isang restroom na panlalaki. At doon, ginawa namin ang bagay na pinanghinayangan pala niyang hindi natuloy noong college kami. Sa CR na yun natuloy. At masasabi ko kakwento kahit pagtanda kong uugod-ugod na ako. Hindi ko makakalimutan ang sandaling yun na kami ay nagbembangan ni bote sa CR ng airport sa Thailand. Never as in never kong makakalimutan yon. Hindi lang dahil sa yon ang pinakamasarap, pinaka-thrilling, purong-puro ang luwalhati at sarap, kundi higit sa lahat, napuruhan ako ni JL. Oo kakwento, nabuntis ako. Nagbuntis ako. Minsan sa aking buhay, mundo'y di naging patas. Sila'y kumpleto likas, ako'y kulang tila minalas. Pananalig sa mabuti, pagtuwid sa aking mali. Yan ang ginawa ko at tingnan mo ang sukli. Siksik, liglig, kabiyayaan ng sa'kin ibinigay. Diyos nga'y napakabuti, Ikaw ang sa'kin inalay. Di ko nga inaasahan, higit pa sa pinagdasal, ang ikaw ay ibalik. Di ko mapaniwalaan, nakalimutan na nga kita. Akala ko wala ka na, pero ikaw ay ibinalik. At ngayon wala ka ng kawalan. Siksik, 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 pa-pa-da-pa-pa-pa-pa-da-da. 20 days ko pa lang dito sa trabaho noon, expected kong monthly dalaw ko hindi dumating. Nagtaka ako kasi walang aberya ang menstruation ko. Naghintay ako ng 15 days pa hanggang sa chinat ko na si JL na bilhan ako ng PT kit at ibigay niya sa akin sa Friday. Magkalayo kami ni JL. Nasa Industrial City siya while ako ay nandito sa Al Nahyan at nagkikita kami sa mall pero hindi kami nagsasama. Parang magkakasalubong lang kami kunwari, usap saglit pero hindi kami magsasama ng matagal kasi bawal pa noon ang mag-date na hindi mag-asawa. Year 2019 pa kasi noon, pero ngayon ay pwede nang magsama ang mag-boyfriend, mag-girlfriend kahit saan, basta huwag lang maghahalikan. If I'm not mistaken, year 2022 nung ma-update ang batas ng UAE tungkol sa dating ng unmarried couple. Pero balik muna tayo nung ma-confirm ko na buntis ako. Ang sabi ni JL, umuwi na lang ako sa Pilipinas para maalagaan ko ang baby namin. Hindi ako nakapag-desisyon noon kasi parang hindi totoo. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Hanggang sa nagpa-check up kami at na-confirm ko nga na nagdadalang tao ako. Natakot ako kakwento kasi alam kong kailangan kong alagaan ito. Pero nang hinayang din ako sa trabaho kaya sinubukan kong kausapin ang HR manager namin na isang Indiana. At ang sabi niya, magpakasal na daw kami ni JL dito sa Abu Dhabi
Madali lang daw yon dahil ang kapatid niya dito na ikinasal. Tinuruan niya ako ng gagawin. Nag-process kami online sa TAM o TAMM portal and in less than 2 months kakwento ay ikinasal nga kami ni JL under Abu Dhabi Family Court at nagsama na rin kami sa isang bahay. Pinayagan ako magtrabaho sa kumpanya kahit nung buntis na ako pero nung 6 months na ang tiyan ko ay nag-maternity leave na ako, nanganak ako kasagsagan ng pandemic. It's a very healthy baby boy na binigyan namin ng pangalang Mitchell at ang palayaw niya ay MIT or MIT. Actually, kakwento, palayaw niya ang una naming inisip, yung MIT nga, MIT. Na ang ibig sabihin ay Made in Thailand. Siksik, liglig, kabiyayaan ng sakit ibinigay. Umuwi kami noong 2023 nung magsimula kami sa pagpapatayo ng sarili naming bahay sa Santo Tomas, Batangas. Kasama namin si Mit nung umuwi kami pero hindi na namin siya kasama pagbalik namin dito kasi iniwan na namin siya sa dalawa niyang lola, sina mama ko at mama Ellen na mama ni JL. Lumaking walang ama si JL. Siya ay anak ni mama Ellen sa pagkadalaga at hindi tapos si mama Ellen kahit high school kaya nagkatulong siya noon para buhayin si JL. Umasa lang din si JL noon sa pagpapaaral ng tita niya pero nasira pa nga dahil sa pagtatangka namin noong college kami na magbembangan pero nahuli kami ng tito niya at siya ay sinumbong sa tita niya. Kaya natigil siya noon pero muli naman siyang nakapag-aral ulit nung makabalik na siya sa Balanga, Bataan. Nung umuwi kami, sinundo ni JL si Mama Ellen upang pagsamahin na sa isang bahay ang mga ina namin. Total, pareho naman kaming walang ama at si Mama Ellen ay napakalaking blessing kay Mama dahil napakabait ng biyanan ko. Napakasipag pa at tunay ang pagmamahal niya kay Mama bilang kaibigan/balae niya. Sa ngayon ay tapos na ang bahay namin pero hindi pa kami nakakauwi ulit. Nagsisikap ulit kami ni JL na makabuo ng isa pang baby pero hindi pa kami sinuswerte. Ang biro niya, baka daw kailangan naming pumunta sa Thailand. Anyway, kung hindi na kami makabuo ulit, okay lang naman kasi may isa naman na kami. Pero kung magkaka-baby pa ulit kami, edi sobra-sobra naming ipagpapasalamat sa Poong Lumikha. Maligaya kami, kakwento. Mapalad ako sa aking asawa. Wala akong may komentong negatibo tungkol sa kanya. He really is a blessing from God. Kaya naman, nagsisikap din akong maging blessing sa kanya. Hanggang dito na lang at sana mabasa mo rin tong kwento ng buhay ko. Gumagalang, Sherlyn. Ikaw ang kwento ng buhay mo. Larawan yan ng iyong pagkatao. Ito ay isipin ng kahapon mo't ngayon. Lalim at halaga, yaman ng alaala. KMBK, kwento ng buhay ko. KMBK, kwento ng buhay ko.
Sherlyn, una sa lahat, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong nakikilig na kwento dito sa KNBK. Ano? Thank you so much. At ano bang masasabi ko sa iyo? Congratulations. Napakagandang buhay. And tama ka, kung hindi na mabibiyayaan ulit ng isa pa, okay na yung may isa. At least may isa. Pero naniniwala ako na meron pa. Just continue being good. At ganun din, ang asawa mo, napakabuti rin naman. And it's not really impossible na ma-bless ulit kayo. Lahat ng wishes and desires ng malilinis niyong puso. Maraming salamat sa pagbabahagi, okay? At sa ating mga shoutout sa nagdaang kwento 23 days ago, Margie Tumbali, shoutout to you. Ganun din kay Ruby Santiago. And Repsi Camayo, shoutout to you. Ganun din kay Dali Cabuyadao, shoutout to you. Ganun din Sunshine Manuel, shoutout sa iyo. At shoutout din sa mga anak niya at sa kanyang asawa na si Sunshine Manuel. Paano to? Anyway, hello Kuya Bono. Good day po. Thanks for another upload. I was listening here in Cyprus. Stay safe and healthy always. Ganun din sa iyo, Maricel Butakan. Ito naman, Mary Rose Caharito, 97. Ako nga Kuya Bono, walang dilig for 4 months na. Pasyal pa sa family ko, Caharito Bernal family from Taguig City. 4 months pa lang naman yan. Kaya pa yan. And Janice Otilia, Kuya Bono, sana wag kang magsawang mag-upload ng story every day. Routine namin ang makinig. Maraming salamat, Janice Otilia. Shoutout po sa lahat, lalo na sa iyo, Kuya Bono, from Germany. It's Vivian Kern. Shoutout sa iyo, Vivian. Shoutout sa mga taga-Gataran, Cagayan dyan, Kabakungan family from Lester, Kabakungan ng Honolulu, Hawaii. And good day, Kuya Bono. Shoutout naman po si Nilo Navarro, Jomari Artiaga, Jason Jerome Gilbert, Sabado Dayap, Manong Leo Fortuna at sa Pangamaen, Ulysses Dumalanta at Marvin from Pasong, Cavite, Uno, General Trias, Cavite. Reggie Rivera, maraming salamat sa iyo. Ayan, may bago na ulit. Thank you then J. Jane at Jenaline Dawang. Shoutout sa iyo. Shoutout ko po listening here in Hong Kong, Fotan. Boss Aim, shoutout to you. Maraming salamat sa laging pakikinig. Hello, shoutout ko po na watching here in Jeddah, Saudi Arabia. At from Ilocos Sur, may bago na naman pakikinggan. Maraming salamat, Eugene Pizarro. And Cheryl Wandasan, shoutout sa iyo from Quezon Province. At sa pamilya ko, sabi niya. And Cheryl Wandasan, salamat, may bago na namang kwento. Palagi ako nakaabang, Kuya Bono. Ang nagpapawala sa lungkot ko, sarap po pakinggan. Maraming salamat, Cheryl Wandasan. And napasyad ko yung Talangkay family, Bimangon family from Nueva Vizcaya. And hello Kuya Bono, I was listening here in Sharjah, UAE. Sabi naman ay Arna Galam. Mga kahugot, magpadala na ng kwento para everyday mag-upload. I was listening here in Abu Dhabi. Ina Valera, maraming kwento, sa totoo lang oras lamang ang kulang. Yun alam ko nanonood ngayon yung mga nag-aabang pang mabasa ang kanilang mga kwento. Pasyansa na kayo at magtiis pa. Pwede rin yung itry sa iba kung naiinip na kayo kasi talagang wala tayong magagawa. Kailangan yung maghintay talaga ng pila. Pasensya. At marami tayo kasing ginagawang iba pa. Anyway, sisikapin naming mabasa lahat ng inyong mga kwentong pinapadala, ha? Masyad, Kuya Bono, sa Mr. ko na si Darrell Real. Sabi naman ni Lian Kadawan, Maria Teresa Rosario. Maraming salamat, Kuya Bono. Ingat ka po palagi. Ganun din sa'yo. And mula naman kay Melona Kuray, I love listening sa mga story nila. Baka balang araw ako naman ang magkwento sa masalimuot kong buhay. Shoutout sa mga bago kong familia, Landicho family and Dasma, especially to my baby love, sabi ni Melona Kuray. Abangan namin ang iyong kwento. Sana araw-araw may upload, sabi naman ni Remeline Carpio. Iba talaga kapag si Lord ang gumawa ng tadhana, sabi naman ni Mia Flores. Tama.
Thanks sa shout kay Mono Rams. And sana all na lang may dilig, sabi naman ni Shai Sayo. Oh, darating din yung dilig na yan. Ha? Sa pansamantala ay gumawa muna ng paraan. Para-paraan lang yan. Hello Kuya Bono, shoutout sa mga Aviles na naman sa aming barangay Gregoria Pimentel Difun po. Sabi ni Elaine Grace Modesto. At panghuli muna, Emerlyn David. Kuya, na imbag nga oras mo dita listening here in Kuwait from Cordon Isabela. Kasama ka Emerlyn David. At pasyari Kuya Bono, listening here in Lalog, Cagayan. Habang naglalaba, Edin Mapili, shout out also to you. Si Maria Angelic Orteza pala yun. So yan na muna. Muli, Charlene, maraming salamat for sharing your story at sa lahat ng kakakwento nating naglaan ng kanilang mga oras. Maraming salamat. Stay healthy, stay safe, and may God bless us all.